Hi Andy! Masayang salubong ni Jim sa kanya pagdating nila ni Mark sa bakuran ng bahay ng birthday celebrant. Hello Jim! Nakangiting bati rin niya rito. Ipinakilala siya nito sa nobya nito. Maganda ang nobya nito. Simple at mahinhin. Tipikal na probinsyana. Happy birthday Daniela! Bati niya rito. Salamat! Tuloy kayo sa loob! Naghanda si nanay ng ilang putahe. Iginaya sila nito papasok sa bungalow style na bahay ng mga ito. Hindi kalakihan ang bahay na may 3 silid. Gayunman, napakaganda ng bakuran ng mga ito. Namiss tuloy niya ang hardin sa likod bahay nila sa Maynila. Kasalukuyan silang kumakain sa mesa nang may isang babaeng lumapit kay Mark. Danita, kumusta? Nakangiting bati ni Mark sa babae. Gusto niyang magtaas ng isang kilay nang agad na tumabi si Danita kay Mark. Ipinakilala naman ito ni Mark sa kanya. Kapatid daw ito ni Daniela. Pagkatapos niyang kumain ay nagtungo siya sa isang parte ng bakuran kung saan walang masyadong tao. Ni hindi man lang napansin ni Mark na wala na siya sa tabi nito. Paano ba siya mapapansin nito? Tutok na tutok ang atensyon nito kay Danita. Bakit ka nagmumukmok dyan, miss? Nilingon niya ang nagsalita sa likuran niya. Isang matipunong lalaki ang lumapit sa kanya. Mas maliit pero mas maputi ito kaysa kay Mark. Malinis ang gupit ng buhok nito at hindi katangusan ng ilong ngunit hindi naman iyon pango. Sa kabuuan ay maayos ang hitsura nito. Huwag nga lang ito ikukumpara kay Mark. Teka sandali. Bakit nga ba niya ito ikukumpara kay Mark? Ako pala si Arthur. Pagpapakilala nito. Mukhang harmless naman ito kaya nagpakilala rin siya. Andy, Ania. Saka inilahad ang kamay rito na mabilis naman itong tinanggap. I'm Daniela's boss. Ikaw? Kaibigan ako ng kuya ni Jim. Sagot niya. Marami rin silang napagkwentuhan nito at nakapagpalitan na rin sila ng cellphone number. Matalinong tao si Arthur. Marami silang topic na napag-usapan kaya hindi siya na-bore. Kuwela rin ito. I have to go. Maya-maya ay paalam nito sa kanya. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Nagpaalam na rin ito kay Daniela na nasa labas na rin ng bahay. Kinawayan siya nito bago ito nagtungo sa nakapark na kotse nito. Kinawayan din niya ito. Pagbaling niya ay nagulat siya nang makita niyang nakatayo na sa harap niya si Mark. Mukhang enjoy na enjoy kang kausap ang isang yun ah, anito. Hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman nito habang nagsasalita ito. Mukhang hindi naman ito nagsiselos. Natigilan siya. Ambisyosa at kalahati naman siya. Bakit ito magsiselos? Oo, mabait kasi siya at patalino. Bali walang sabi niya rito nang makabawi siya. Naggagapuhan ka lang yata sa kanya. Naiinis na sabi ni Mark kay Andy. Well, he is good looking. Nakangiting dagdag pa nito. Kung dragon lang siya, kanina pa siya nagbuga ng apoy. Pakiramdam nga niya, pati mga tainga niya ay nais ding magbuga ng apoy. Kanina pa siya naiinis dahil masaya itong nakikipagkwentuhan kay Arthur. Samantalang kapag siya ang kausap nito, mas madalas ay nakakunot ang noo nito. Mas gwapo ako sa kanya. Pang-iinis niya rito. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Bakit ka naman nasali sa usapan? Wala, naisip ko lang yon. Bale walang sagot niya. Pagkatapos ay hinilan niya ito papunta sa video okay machine. Normal na sa lugar nila ang pag-aarkila ng video okay machine kapag may okasyon, lalo na kapag fiesta. Bakit mo ako dinala rito? Kakanta ka ba? Hindi, ikaw. Nakangising sagot niya rito. Gusto mong masira ang birthday party na Daniela? Natawa siya. Nakalimutan niya. Sintonado nga pala ito. Ilang beses na niyang narinig ang pagwawala. Ang pagkanta nito kapag naiiwan ito mag-isa sa mansyon ng mga ito. Sige, ako na lang ang kakanta. Presinta niya. Saka lumipat sa video okay machine at pinindot ang numero ng kakantahin niya. Di ko masabi sa'yo, tunay na nilalaman nitong puso ko. Nahihiya, natutulala kapag nandiyan ka. Kaya't sa isang kanta, aking ibubuhos lahat ng nadarama.
Habang kumakanta siya ay pasulyap-sulyap siya kay Andy at tahimik na nakikinig. Ang awit na ito'y para sa'yo, bawat tinig at bawat tono. Sana'y pakinggan pag-ibig na nilalaman. Itong awit ko'y alay sa'yo. Nang matapos ang kanta, ay tinaasan siya nito ng isang kilay pero nakangiti naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin, singer ka pala? Napahiya naman ako bigla sa boses ko. Tumawa siya. Tulad ng inaasahan niya, hindi nito napansin na para dito ang awit na kinanta niya. Napapailing na hinawakan niya ang kamay nito. Papasalamat siya dahil ilang beses na niyang hinawakan ang kamay nito pero hindi naman nito iyon binabawi. Masaya na siya sa ganoon. Uwi na tayo? Yaya niya rito. Hindi ka na ba nag-e-enjoy? Tanong nito sa kanya. Hindi naman sa ganoon, medyo inaantok na kasi ako. Isa pa, mukhang uulan. Anya na tumingala pa sa langit. Sige, tara na. Pagdating ni na Mark at Andy sa bahay ay dumiretso na ang huli sa kwarto nito. Umupo siya sa sofa sa kabinuksan ng TV. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Sir Angelico. Kinumusta nito si Andy. Pagkatapos sila mag-usap ay ipinagpatuloy na niya ang panonood ng telebisyon. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumaba si Andy at tumabi sa kanya. Naks, bagong ligo ah. Tudyo niya rito. Sinusuklay nito ang basapang buhok. Igaya mo naman ako sa'yo, hindi marunong maligo. Kahit amuyin mo pa ang kilikili ko, mabango yan dahil araw-araw ako naliligo. Itinaas niya ang kaliwang braso niya at inilapit dito ang kilikili niya. Tigilan mo nga yan, kadiri ka. Anito sa kapabirong sinundot ang tagliran niya. Nangingiliti ka na naman. Anya sa kagumanti rito. Tumili ito. Hindi niya alam na malakas pala ang kiliti nito sa katawan. Nang masagi nito ang nakakas niyang braso ay natigilan ito at nakangising humingi ng paumanhin sa kanya. Nag-peace sign pa ito. Nang mapatitig siya rito ay tila na estatwa siya. Napakaganda talaga nito. Parang natutokso siyang halikan ito. Ayaw niyang mangyari yon. Ayaw niyang bulabugin ang puso nito dahil hindi pag-ibig ang iganti nito sa kanya. Isa pa, ayaw niya itong madaliin. He would make her fall for him. Ginutom ako sa pagtili ko. Anito, anong gusto mong kainin? Burger. Mabilis na sagot nito. Napagkasundoan nilang magpa-deliver mula sa isang fast food chain. Ito ang tumawag sa telepono para umorder. Wala pang kalahating oras ay dumating na ang delivery boy. Pagkatapos nilang kumain ay inihatid na niya ito sa kwarto nito. Tila nag-aalinlangan pa ito bago pumasok doon. Good night, Andy. Anya rito, saka ginulo ang buhok nito. Gusto sana niya itong halikan at yakapin pero nagpakatimpi-timpi siya. Ayaw niyang kamuhian siya nito. Tao lang siya, ngunit magpapakasanto siya para dito. Hindi malaman ni Andrea kung paano tatakpan ang kanyang mga tenga, wag lamang marinig ang malalakas na kulog. Takot siya sa kulog at kidlat. Parang gusto na tuloy niyang umuwi sa bahay nila. Sa mga ganong pagkakataon kasi ay nakikitulog siya sa kwarto ng isa sa mga kuya niya. Niyakap niya ng mahigpit ang una na nasa tabi niya at saka pumikit ng mariin. Parang galit na galit naman ang langit. Kahit nakapikit ay parang nakikita pa rin niya ang liwanag na gumuguhit sa kalangitan kapag kumikidlat. Bakit naman kasi puti ang kurtina ng kwartong ito? Nahintatakutang wika niya. Maya-maya lang ay hindi siya nakatiis. Bit-bit ang isang unan, lumabas siya ng kwarto at kumatok sa pinto ng kwarto ni Mark. Anong problema? Tila nag-aalalang tanong nito sa kanya nang mapagbuksan siya nito ng pinto. Pwede bang dito muna ako? Kahit sa sofa na lang ako. Pakiusap niya rito. Takot ka nga pala sa kulog at kidlat. Sige, ako na lang sa sofa. Doon ka na sa kama ko. Iginaya siya nito patungo sa kama nito. Pagkatapos ay nagtungo ito sa sofa at humiga roon. Bagaman may kasama siya sa kwarto, hindi naman iyon nakatulong upang kumalma siya. Tinakpan niya ng unan ang kanyang mukha at saka namaluktot. Ayaw pa rin kasing tumigil ng kulog. Ayaw pa rin kasing tumigil ng kulog at kidlat. Maya-maya lang ay naramdaman niyang nasa tabi na niya si Mark. Shh, calm down. Nandito lang ako.
Pabulong na sabi nito habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Dapat ay siya ang nag-aalaga rito, ngunit mukhang siya ang nangangailangan ng pag-aaruga. Nang humiga ito sa tabi niya ay sumiksik siya sa tagiliran nito. Iningatan niyang huwag masagi ang nakakast na braso nito. Akala ko ba ayaw mo sa kilikili ko? Biro nito sa kanya. Hindi siya nagsalita, sa halip ay lalo pa siyang sumiksik dito. Honestly, nakaramdam siya ng seguridad sa tabi nito. I'm scared. Paanas na wika niya rito. Hindi ka dapat matakot dahil nandito lang ako sa tabi mo. Kailan ba kita pinabayaan, Andy? Oo nga naman. Alam niyang kahit anong mangyari ay hindi siya pababayaan nito. Lalong tumibay ang seguridad na nararamdaman niya. Kumalma ang nagpapanik niyang sistema nang ipaunan nito sa kanya ang isang braso nito. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakadama ng pagkailang sa posisyon nila. Sa halip ay parang ayaw na niyang umalis sa bisig nito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay ipinagdasal niya na sana ay hindi na matapos ang pagkulog at pagkidlat para may dahilan siya upang manatili sa mga bisig nito. Pagising ni Andrea ay muntik na siyang mapatili nang makita niyang katabi niya sa kama si Mark. Ngunit agad ding nag-flashback sa kanya ang nangyari ng nagdaang gabi. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mukha nito. Tulog na tulog pa ito. Kung hindi lang siguro ito naging sumbongero sa kanyang ama, hindi siguro nawala ang pagtingin niya rito. Nawala nga ba? Nang iintrigang tanong ng isip niya. Sinasabi niyang hindi na niya ito crush pero kahit kailan ay hindi naman nawala ang kakaibang pintig ng puso niya tuwing nasa malapit lang ito. Hanggang ngayon, ito pa rin ang nag-iisang lalaki na kayang pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Ito pa rin ang nag-iisang lalaki na nakakuha ng atensyon niya. She had tried dating other men but no one had ever swept her off her feet. Naalala pa niya noong unang araw na tumapak ito sa bahay nila. Mag-high school pa lang siya noon at ito naman ay nasa kolehiyo na. Matanda ito sa kanya ng 6 na taon. Hindi na siya nagtataka kung marami na itong naipon dahil matagal na itong naninilbihan sa kanyang ama. Iyon ang rason kung bakit ito forever loyal sa kanyang ama. Kung gaano siya nasanay sa mga kuya niya ay ganoon din siya nasanay kay Mark. May mga pagkakataon nga na hinahanap-hanap niya ang pangungulit nito kapag off nito sa trabaho. Kahit naaasar siya rito, alam niyang may nakatagong espasyo sa puso niya para dito. Nang unti-unti itong kumilos ay tinalikuran niya ito at nagkunwaring kagigising lang niya. Good morning, bati pa nito sa kanyang ngunit hindi agad siya marap dito. Nagiba na naman kasi ang pintig ng puso niya. The moment she heard his husky morning voice, a rush of emotions came out of her. Para siyang kinikiliti na hindi maintindihan. Nang kumalma siya ay saka siyang marap dito. Good morning, bati niya rito. Pasensya ka na sa akin kagabi. Malaki lang talaga ang takot ko sa kulog at kidlat. Huwag kang mag-alala, hindi na yun mauulit basta wag lang ulit kukulog at kikidlat habang nandito pa ako. Pangako niya. Kung mangyari uli yun, nandito lang ako, nakangiting wika nito. Nagbago na talaga ang mokong. Hindi na siya madalas asarin ito at kung makaasta ay parang concerned ito sa kanya. In a way, natutuwa siya. Pakiramdam niya ay espesyal siya rito. Pakiramdam niya ay may nararamdaman din ito para sa kanya na alam niyang imposibleng mangyari. Bata pa rin ang tingin nito sa kanya tulad ng kanyang ama. 22 na siya pero parang grade 6 pa rin ang tingin ng mga ito sa kanya. Salamat, Anya, saka bumaba ng kama at dumiretso sa pinto. Pupunta tayo sa bake shop ko. Doon na lang tayo mag-almusal. Anito nang akmang hahawakan na niya ang seradora ng pinto. Nakangiting tumayo siya rito. Hindi na rin niya magawang pagsungitan ito. Mukhang bumabalik na naman ang paghanga niya rito na matagal na. Ang buong akala ni Andrea ay isang simpleng bake shop lamang ang pag-aari ni Mark ngunit nagkamali siya. Mukha iyong fast food chain. May ibang food and beverages na ino-offer ang bake shop nito. Humanga na naman siya rito. Paano nito napagsasabay ang pagmamanage ng negosyo nito habang nagtatrabaho ito sa kanyang ama? Ang ganda ng bake shop mo, puri niya rito habang kumakain sila.
Ngumiti ito, ang papa mo ang nag-inspire sa akin na gawin ganito ang bake shop ko. Marami kang natutunan sa papa ko, no? Oo naman, halos lahat ng alam niya ay tinuro niya sa akin. Kahit nga noong nag-aaral pa lang ako, wala na akong hangad kundi ang maging kagaya niya. He will always be my mentor. Pagmamalaki nito na ikinatuwan niya. Namimiss ko na sila. Wala sa sariling wika niya. Tila nabagabag ito sa sinabi niya. Parang may gumuhit na guilt sa mga mata nito na agad ding naman nawala. Do you want to go home? Okay naman ako. No, hindi pa. Ilang araw pa lang ako rito. Saka hindi ka pa lubusang magaling. Mabilis ang sagot niya. Wala siyang balak sumira sa pangako niya. Tutuparin niya ang sinabi niya rito na aalagaan niya ito hanggang sa gumaling ito. Bago sila matapos kumain ay lumapit si Genevieve sa kanila, ang manager ng bake shop ni Mark. Sir, tumawag po si Ma'am Danita. Itinanong niya kung naririto kayo. Hindi ko naman magawang magsinungaling. Ang sabi po niya ay pupunta siya rito at hintayin niyo raw siya. Anang babae. Okay, sige, sabi ni Mark. Napasimangot siya dahil naiinis siya. Sana ay nagsinungaling na lang si Genevieve para walang maarte at makikigulo sa kanila ni Mark. Hindi niya maikakailang maganda si Danita, ngunit para sa kanya ay mas maganda siya rito. Nakalalamang nga lang ang hinaharap nito kaysa sa kanya. Bakit pa niya ikinukumpara ang sarili niya sa babaeng yun? Andy, anong problema? Untag ni Mark sa kanya. Umiling siya. Mabuti na lang at hindi na ito nag-usisa pa. Hindi niya aaminin dito ang dahilan ng pagbabago ng mood niya. Pagkalipas ng 15 minutos ay dumating na si Danita. Nakasuot ito ng sexy top at miniskirt na maong. Nakakasilaw ang pagkapula ng sapatos niya. Kung hindi lang ito maputi, hindi babagay rito ang mga suot nito. Bigla naman siyang nahiya sa suot niya. Oversized t-shirt na may nakaprint na mukha ng isang sikat na musician at pantalong maong na mukhang pinaglumaan ng panahon. Iyon kasi agad ang nakita niya sa maleta niya, kaya iyon ang sinuot niya. Isa pa, nakaugalian na niyang magsuot ng maluluwag na damit dahil doon siya komportable. Ayaw niyang may napapalingon sa kanya. Pero paminsan-minsan ay nag-aayos siya ngunit mabibilang lamang sa daliri ang mga pagkakataong iyon. Nang yumuko siya ay napangiwi siya. Ang pares ng tsinelas na suot niya ay binili lamang niya sa palengke na malapit sa bahay ni Mark. Sinamahan pa nga siya ng ina nito nang bilhin niya iyon. Anyway, it didn't look cheap. Hi Mark! Malambing na bati ni Danita rito paglapit nito sa mesa nila. Umupo ito sa tabi ni Mark. Hindi pa yata siya nito napansin kung hindi lang siya nilingon ni Mark. Oh hi! Saglit na natigilan si Danita. What's her name again? Baling nito kay Mark. Sa totoo lang, gusto niya itong hampasin ng tsinelas dahil nainsulto siya rito. She's Andy, my boss's daughter, wika ni Mark. Nagtampo ang puso niya dahil sa pagpapakilalang ginawa nito sa kanya. Pero ano ba ang dapat niyang ikatampo? Totoo naman ang sinabi nito. Ah, yes. Hi Andy, good morning. Plastic na plastic ang dating nito. Halatang hindi nito gusto ang presensya niya roon. Ngumiti siya rito ng pilit. Maya-maya ay nag-vibrate ang cellphone niya. Nakatanggap siya ng text message mula kay Arthur. He was asking her out. Sinong ka-text mo? Tanong ni Mark sa kanya nang mapansin nito ang walang humpay na pagpindot niya sa cellphone niya. Si Arthur nagyayayang lumabas. Nakangiting sagot niya. Kumunot ang noon nito. Natural na iyon dito. Kapag mayroon siyang ine-entertain na lalaki, mukhang nakukonsumi ito dahil ang feeling yata nito ay ito ang papa niya. Ang aga naman, komento nito. Iyon nga rin ang sabi ko. Bali walang sabi niya. Pero naisip ko na wala naman akong gagawin ngayon kaya okay lang. Papunta na siya rito. Dapat ay nasa tabi lang siya nito palagi para matulungan at maalalayan niya ito sa mga gawaing hindi nito magagawa. Mark, hayaan mo na si Andy. Mabait naman si Arthur. Hindi ka dapat mag-alala. Sabat ni Danita na parang hinihingi ni Mark ang opinion nito. For all she knew, taktika lang nito yon para mapaalis siya roon. Hindi na nagkomento si Mark. Mukhang okay lang dito na umalis siya.
Sa halip na makonsensya siya kapag iniwan niya ito ay lalo siyang nainis. Kapag sinabi pala ni Danita na payagan siyang umalis ay gagawin nito. Ano ba talaga si Danita sa buhay nito? Ano bang pakialam mo? Tanong ng isang maliit na tinig sa isip niya. Ano nga bang pakialam niya? Bakit Chris ang pangalan ng bake shop ni Mark? Hindi ko alam. Baka pangalan ng ex niya. Sagot ni Andrea kay Arthur, ngunit siya mismo ay hindi natuwa sa sinabi niya. Pagdating nito sa bake shop ni Mark ay umalis agad sila. Pagkatapos ay niyaya siya nito sa isang coffee shop. Anyway, anong gusto mong gawin sa araw na to? Wala kasi ako masyadong inaasikaso ngayon sa opisina kaya naisip kong magliwaliw. Gusto ko magpaspa. Medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Baka makatulong ang pagpapaspa? Wika niya. Parang na-miss niya ang pagpapamper sa sarili kahit noong nagdaang buwan lang niya iyon ginawa. Sure, may alam akong spa sa mall. Puntahan natin pagkatapos natin magkape. Nalaman niya na diborsyado pala ito. His ex-wife flew to Australia at wala na raw itong balita sa asawa nito. Hindi naman uso ang divorce dito sa Pilipinas. Niloloko mo lang ata ako. Napapailing na wika niya. Hindi naman kasi kami dito nagpakasal sa States, sabi nito. Bakit naman kayo nag-divorce? Interesado siya sa mga sinasabi nito, hindi dahil may gusto siya rito, kundi dahil likas sa kanya ang pagiging tsismosa. Yan. All of a sudden, she wanted her freedom. Bigla na lang siyang nalamig sa akin. Madalas siyang umalis nang hindi ako kasama at madalas din siyang mag-out of the country. Nang hindi man lang sinasabi sa akin na may mga ganoon pala siyang plano. Sa tingin ko, nakahanap na siya ng iba. Hindi ako martir at hindi ako tanga. Mahal ko man siya, hinayaan ko na siya sa gusto niya. Ramdam niya ang pait sa bawat katagang binibitawan nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang lungkot. Hindi biro ang pinagdaanan nitong hirap dahil sa pag-ibig. I adore your courage to face life as if nothing bad has happened to you. Sinserong wika niya. It has been a year at aminin kong masakit pa rin. Pero hindi ibig sabihin no na titigil na sa pag-inog ang mundo ko. Hindi pa ba siya napalitan sa puso mo? Umiling ito. Kahit gaano kasakit ang ginawa niya at kahit gaano kalalim ang galit ko sa pagpanggagago niya sa akin, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Siguro nga, siya talagang true love ko. Nakakalungkot lang isipin na hindi ako ang true love niya. Ginabi ka yata, sita ni Mark kay Andy pagdating nito sa bahay. Kaninang umaga pa ito sinundo ni Arthur pero gabi na ito nakauwi. Hinintay pa naman niya ito para sabay silang maghapunan ngunit namuti na ang mga mata niya ay wala pa rin ito. Nagiinit na nga ang ulo niya dahil magkahalong gutom at pag-aalala rito. Sorry, patipid na wika nito. Pagkatapos ay nakipagtitigan sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dito. Sorry. Hinintay pa naman kita para sabay tayong kumain. Tapos gagabihin ka pala. Sumbat niya rito. Mukhang nagilty naman ito. Mabilis na tumabi ito sa kanya sa sofa. Sorry, hindi ko naman alam na hihintayin mo pala ako. Kumain ka na. Kung kinakailangan kumain uli ako ay gagawin ko para may kasabay ka. Di na. Pag-iinarte niya pero ang totoo ay natuwa siya sa sinabi nito. Kakain ka. Matigas na sabi nito. Tumayo ito at dumiretso sa kusina. Pagbalik nito ay may bitbit na itong tray ng pagkain. Gusto mo bang subuan pa kita? Nakataas ang kilay na tanong nito. Hindi na, kaya ko namang gamitin ang kaliwang kamay ko. Sagot niya, saka kinuha ang pagkain sa tray. Tahimik na sumandal ito sa sofa at nanood ng telebisyon. Itinaas pa nito ang mga paa nito sa mesita. Komportable na talaga ito sa kanya at sa bahay niya at ikinatutuwa niya iyon. Habang naroon ay hindi niya maiwasang pangarapin na ito ang may bahay niya. Ang babaeng maghihintay sa pag-uwi niya galing trabaho. Ang makakatabi niya sa pagtulog gabi-gabi at ang masasabihan niya ng mga problema niya. Ngunit ngayon ay hanggang pangarap lamang niya iyon. Hindi pa kasi niya magawang magtapat dito. Naalala niyang bigla ang mga ipinayo niya kay Dayan. Ang galing niya magpayo sa iba pero sa sarili niya ay hindi naman niya magawa. Tinanghali ng gising si Mark. Hindi agad siya nakatulog ng nagdaang gabi. Marami siyang iniisip at kasama na si Andy roon. Good morning!
Nagulat siya sa biglang pagbati ni Andy sa kanya. Naroon na pala ito sa kusina. Nakasuot ito ng apron habang nagluluto ng agahan. Hindi niya mapigilang magdiwang at mangarap. Nai-imagine na naman niya na may bahay niya ito. Bumili ako ng jam kahapon sa mall. Maaga akong nagising kanina kaya nagpunta ako sa bake shop mo. Bumili ako ng cinnamon bread. Wika nito. Sana tinawagan mo na lang si Genevieve o kaya ginising mo na lang ako para hindi ka na nagpakahirap sa pagpunta ron. Malapit lang naman ang bake shop mo. Anito, pagkatapos itong magluto ay naghain na ito sa mesa, saka tumabi sa kanya sa mesa. Try mo ang jam sa cinnamon bread, panalo yan, nakangiting wika nito. Tumalima siya. Kailan ba niya ito tinanggihan? Kahit madalas niya itong asarin kapag may iniutos o hiniling ito ay ginagawa niya, ma-please lamang ito. Ganoon ito ka-espesyal sa kanya. Masarap nga, nakangiting komento niya. Agad na nagliwanag ang mukha nito. Sabi ko sa iyo eh. Magana silang kumain ng agahan pagkatapos ay niyaya niya itong lumabas ngunit tumanggi ito. Nais na sana niyang magtampo rito dahil nangyayain ito ni Arthur, sumama agad ito sa huli. Mas gusto ko mag-general cleaning dito sa bahay mo. Wika nito at ikinakunot ng noon niya. Hindi pwede. Ipapalinis ko na lang ang bahay, giit niya. Ako na lang, please. Anito, na ginaya pa ang itsura ni Puss sa pelikulang Shrek. Kapag ganoon ang itsura nito, paano hindi siya mapapapayag sa gusto nito? Ayokong mahirapan ka, Andy. Kung ganoon, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Yung madadaling part lang ang ipagawa ko sa'yo. Masayang wika nito. Saka hinawakan ang kaliwang kamay niya at hinila siya papunta sa kinalalagyan ng mga cleaning utensil niya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman niya nang hawakan nito ang kamay niya. Basta ang alam niya, ito lamang ang nag-iisang babae na may kakaibang epekto sa kanya. Wala man siya sa mood na maglinis ng bahay ay nagpatianod na lamang siya. Nagayuma yata siya nito dahil sinusunod niya ang lahat ng sinasabi nito. Nafu-frustrate lang siya dahil pulos madadali lang ang inuutos nito sa kanya. Kung wala lang sana ang cast niya, aakuin niya na ang lahat ng ginagawa nito. Magpahinga ka muna, sabi niya rito. Niyaya niya itong magpahinga dahil siya ang napapagod sa mga pinaggagawa nito. Parang nais nitong baliktarin ang bahay niya at itapon ang lahat ng laman niyon. Lahat ng bagay na hindi na niya ginagamit ay inilalagay nito sa isang sako. Mukhang uubusin nito ang laman ng bahay niya. Mamaya na, tapusin na muna natin to. Ungot nito habang isinasaksak ang vacuum cleaner upang linisin ang carpet niya. Andy, huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Ako nang gagawa niyan pag okay na ako. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo, Andy? Sermon ni Mark sa kanya. Sinabi ko na sa'yong huwag mong pagurin ang sarili mo pero ang tigas ng ulo mo. Anong napala mo? Anito habang pinapalitan ang basang bimpo na nakapatong sa noo niya. Pagkatapos nilang maglinis ay hindi muna siya nagpahinga. Sa halip ay naligo agad siya. Kinagabihan ay nilagnat tuloy siya. Hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil alam niya ang kasalanan niya. Inatake kasi siya ng kasipagan kanina. Sa halip na nagpapahinga si Mark dahil pilay ang isang braso nito, dumagdag pa siya sa iniintindi nito. Parang wala namang nangyayari sa pag-volunteer niyang alagaan ito. Dahil sa katigasan ng ulo niya, sa halip na siya ang mag-alaga rito ay siya ang inaalagaan nito. Dapat ay umuwi na lang siya. Tutal, siya lang naman ang mapilit na magpunta roon. Pero bakit parang ayaw muna niyang umuwi? Konsensya lang ba talaga ang dahilan kung bakit gusto pa niyang manatili roon? Hindi niya magawang mainis kay Mark. Kahit sinisermonan siya nito, ramdam na ramdam niya ang concern sa tinig nito. Pumikit siya nang biglang sumakit ang ulo niya. Oh, anong masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mark sa kanya. Tila bigla itong nataranta. Bigla lang sumakit ang ulo ko. Sige na, iwan mo na ako rito. Magpahinga ka na. Napagod ka kanina. Okay lang ako. Anya rito. Okay ka? Nilalagnat ka na nga. Tapos sabihin mong okay ka? Frustrated na wika nito. Hindi kita iiwan. Appreciate niya ang sinabi nito. Parang may tumapat na spotlight dito.
Parang ito ang guardian angel niya, a gentle and charming guardian angel. Napangiti siya. Ito naman, lagnat lang to. Huwag ka na nga makulit. Dito lang ako. Giit nito, saka umupo sa couch malapit sa kama niya. Huwag mo na akong bantayan. Tatawagin na lang kita kapag may kailangan ako. Naku-conscious kasi siya sa titig nito. Lalo pa at alam niyang hindi nakakatuwa ang itsura niya ngayon. Huwag ka nang makulit, Miss David. Hindi na siya nakipagmatigasan dito. Pumikit na lamang siya dahil sumasakit ng husto ang ulo niya. Malapit na siyang makatulog nang lumapit si Mark sa kanya. Lalo kang uminit. Dalhin na kaya kita sa ospital? Nag-aalalang tanong nito. Hindi na. Baka hindi pa lang umiepekto ang gamot na ininom ko. Sagot niya. Nakaramdam siya ng kakaibang panlalamig. Itinaas niya hanggang leeg ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Kulang na lang ay magtalukbong siya. Giniginaw ka ba? Medyo. Sagot na lamang niya. Teka, papatayin ko ang electric fan. Anito, saka tumayo at lumapit sa electric fan at in-off iyon. Isinara na rin nito ang bintana. Okay na? Oo, sagot niya. Lumabas ka na, maiinitan ka lang dito. Okay na ako. Nilalamig lang. I won't leave you kahit ano pang sabihin mo. Hinawakan nito ang kamay niya. Kung bakit kasi ang tagal umepekto ng gamot. Tila stressed out na ito. Natatakot yata itong mapagalitan ng kanyang papa kapag nalaman ng huli na may sakit siya. Napangiti siya. Relax. Tila nainis ito. You're sick, tapos sabihin mong relax lang ako? Pinisil niya ang kamay nito. Relax. Ulit niya sa kanyang sinabi. Kumalma naman ito at pinisil din ang kanyang kamay. Sige, matulog ka na muna. Maghahanda lang ako ng pagkain mo. Nakaramdam siya ng matinding panghihinayang nang bitawan nito ang kanyang kamay. Hanggang sa makabalik ito sa kwarto niya ay hindi siya nakatulog dahil sa panlalamig. Nanginginig ang mga kamay na hinigpitan niya ang pagkakakapit sa kumot at lalo pang pinagbuti ang pagkakabalot niyon sa katawan niya. Andy, dadalhin na kita sa ospital. Ani Mark pagkalapag nito ng tray ng pagkain sa mesita. No, dito lang ako. Anya sa kainabot ang kamay nito. Umupo ito sa tabi niya at hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya. Tinanggal nito ang bimpo na nasa noo niya at inilagay iyon sa palangganang malapit sa kama niya. Humiga ito sa tabi niya at pinaunan sa kanya ang kaliwang bisig nito. Isiniksik niya ang katawan niya rito at idinikit ang pisngi niya sa dibdib nito. It makes me feel better. Pag-amin niya. Saka pumikit. Totoo iyon. Nakaramdam siya ng kaginhawaan nang madikit siya sa mainit na balat nito. Hindi na malaya ni Mark na nakatulog na pala siya habang nakayakap si Andy sa kanya. Nakatulog din naman si Andy sa mga bisig niya. Hinayaan na lamang niya ito. Nagpapasalamat siya dahil bumaba na ang lagnat nito. Kung hindi ay sisisihin niya ang sarili niya. Hindi niya ito dapat hinayaang mapagod. Siya dapat ang nasunod kanina. Dahan-dahan niyang inalis ang ulo nito na nakapatong sa braso niya. Ibinaba niya sa kusina ang pagkain na dapat ay ipapakain niya rito. Pagkatapos ay ininit niya iyon. Pagbalik niya sa kwarto ni Andy ay gising na ito. Kumain ka na muna. Anya rito. Tumalima naman ito. Pagkatapos nitong kumain ay pinainom niya ito ng gamot. Salamat, Mark. Kapag kuwan ay sabi nito, basta ikaw. Makahulugang wikan niya rito at pupusta siya na hindi nito naintindihan ang kalakip ng sinabi niya. Binaba niya ang pinagkainan nito pagkatapos ay siya naman ang kumain. Maayos na rin ang pakiramdam niya dahil alam niyang okay na rin si Andy. Kanina ay natataranta talaga siya. Pagkatapos niyang kumain ay binalikan niya ito. Nadatnan niya itong nagbabasa ng libro. Magpahinga ka muna, bukas mo na basahin yan, sabi niya. Kagigising ko lang, pahinga na naman, magkwentuhan muna tayo. Napangiti siya. Baka mabinat ka dahil dyan sa kadaldalan mo. Mas mabibinat ako kapag hindi ako dumaldal. Tulad ng laging nangyayari, pinagbigyan niya ito. Bakit Reyes ang pangalan ng bake shop mo? Maya-maya ay tanong nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon.
Hindi kasi niya inaasahang itatanong nito iyon sa kanya. Kombinasyon iyon ng name ko at ng... Paano ba niya sasabihin kombinasyon iyon ng pangalan niya at ng totoong pangalan nito na and parang sumakit bigla ang ulo niya. At nang tumikhim muna siya. Pangalan ng babaeng mahal ko, sabi niya. Saka huminga ng malalim. Hindi nakaligtas sa kanya ang saglit na pagkunot ng noo nito. Ang akala ko wala kang girlfriend? Wala nga. Sino ang babaeng mahal mo? Basta, huwag ka na ngang maraming tanong, Andy. Ito naman, masyadong masikreto. Tila nagtatampong wika nito. Kung di ka lang manhid, alam mo ang sagot. Nais niyang isatinig. If I asked you the same question, would you mind answering it? Tanong niya rito. I do mind. Nakalabing sagot nito. Sige na nga, iba na lang pag-usapan natin. Bakit hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend? Kasi hindi ako maganda kaya walang nagkakagusto sa akin. Mabilis na sagot nito. Maganda ka, Andy. Sino nagsabi sa'yo na pangit ka? Tara, at ibibitin natin ang patiwarik. Biro niya rito. Umagikik ito. Walang nagsabi, naisip ko lang. Huwag mong isipin na hindi ka maganda, Anya. Dahil para sa akin, ikaw ang pinakamagandang obra ng may kapal. Ngaling-ngaling idugtong niya iyon, ngunit nagpigil siya. Napakatorpe talaga niya, ngunit ipinapangako niyang magtatapat siya rito sa lalong madaling panahon. Nagaya ng family bonding ang ina ni Mark sa isang beach house sa Nasugbo at syempre si Mark ang taya. Hindi na raw nakakapag-bonding ang buong pamilya ng mga ito kaya nagpilit ang ina nito na lumabas sila. Tita Maria, ako nang tutulong kay Andy sa pag-iihaw. Mag-swimming na po kayo. Presinta ni Daniela na nakasuot na ng roba. Mabuti naman at magaling ka na, Andy. Ang sabi ni Kuya Mark ay nilagnat ka raw nung isang araw. Ani Daniela na silang dalawa na lamang ang naroon. Oo nga pero naging okay na rin ako kinabukasan. Nakangiting wika niya. Pagkatapos nilang mag-ihaw ay sabay-sabay na silang nananghalian sa lilim ng isang puno. Pribado ang beach house na nirentahan ni Mark. Halos katulad iyon ng beach na nirentahan niya noong pinagsama niya si Nikki at ang Kuya Anyeli niya. Andy, nililigawan ka ba ni Kuya Mark? Tanong ni Jim sa kanya. Napako ang atensyon ng lahat sa kanya. Tila naghihintay ng sagot ang mga ito. Jim, ano ka ba? Tigilan mo nga yan. Saway ni Mark dito. Hindi siya nanliligaw sa akin, may iba siyang gusto, nakangiting sabi niya. Saka yumko at ipinagpatuloy ang pagkain. Pakiramdam niya ay may nakatarak na punyal sa dibdib niya habang sinasabi iyon. Totoo naman ang sinabi niya, may mahal ng iba si Mark, kaya binura na niya ang lahat ng pag-asa sa puso niya. May isang bagay pa siyang na-realize nang nagdaang gabi na mukhang habang buhay na lamang niyang sasarilinin. She had fallen in love with Mark kahit pa nalaman niyang may iba na itong gusto. Nasaktan siya sa sinabi nito. Iyon yata ang nagpa-realize sa kanya na higit pa sa pagkakagusto ang nararamdaman niya para dito. Bagay kayo, komento ni Daniela. Nginitian lang niya ito. Pagkatapos kumain ay nagpresenta na sila Daniela na sila na ang maghugas ng pinggan. Ella, anong tunay na pangalan ni Danita? Curious sa tanong niya kay Daniela habang naghuhugas sila ng pinggan. Rhea Danita. Ako naman, Riza Daniela. Bakit naitanong? Wala naman, sagot niya. Saka siya nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi kaya sa Mark at Rhea ang kombinasyong sinabi ni Mark sa pangalan ng bake shop nito? Pakiramdam niya ay nalaglag ang mga balikat niya. Kung ganoon, kumpirmadong si Danita ang babaeng minamahal nito. Ano ba ang nagustuhan ni Mark sa babaeng iyon? Napabuntong hinanga siya. May problema ka ba, Andy? Tanong ni Daniela sa kanya. Wala, umiiling na sagot niya. Pagkatapos nilang maghugas ay nakita niyang paparating ang babaeng pinag-uusapan nila ni Daniela. Danita? Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Daniela sa kapatid nito. Hindi mo man lang ako sinabihan na may lakad kayo ng pamilya ni Jim. Tila nagtatampong wika nito.
Sinong nagsabi sa'yo na narito kami? Tanong ni Daniela. Si Mark. Nakangiting sagot nito. Pwede ba? Gumalang ka. Mas matanda sa'yo si Kuya Mark. Tila naiinis na sabi ni Daniela sa kapatid. Ayoko nga siyang gawing kuya. Mas okay kung magiging nobyo ko siya. Anito sa kasila nilagpasan. Umiiling na bumaling si Daniela sa kanya. Pasensya ka na sa kapatid ko. May saltik kasi yon, paminsan-minsan. Wala yun. Naiintindihan ko naman kung bakit gano'n na lang ang pagkagusto niya kay Mark. Anya saka nagpaalam dito. Nagtungo siya sa kwarto niya sa beach house. Hanggang bukas pa ng gabi sila mananatili roon. Kaya kahit magkulong siya sa kwarto ay okay lang. Isa pa, paano siya mag-e-enjoy kung may killjoy na dumating? Kahihiga pa lamang niya sa kama nang bulabugin siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Bakit ka nagmumukmuk dito? Tanong ni Mark sa kanya nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Masama na naman ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling niya saka humiga uli sa kama. Sasama rin naman ang pakiramdam niya kapag nakita niyang magkadikit ito at si Danita. Ganun ba? Sasamahan na muna kita dito, nag-aalalang sabi nito. Hindi na kailangan, Mark. Mag-enjoy ka kasama nila. Huwag mo na akong intindihin, Anya. Saka nagtakip ng unan sa kanyang muka. Umupo ito sa tabi niya. Ano na naman ang nakain mo at nagsusungit ka na naman? Tanong nito sa kanya habang pilit na tinatanggal ang unan na nakatakip sa kanyang muka. Inihaw na bangus, pamimiluso po niya. It's not funny, Andrea. Anito. Tinikom niya ang kanyang bibig dahil sa tonong ginamit nito. Mukhang napikon ito sa sinagot niya. If you want to stay here, fine. Nagilty naman siya kaya bago ito makalabas ng kwarto niya ay tinawag niya ito. Nakakunot noong nilingon siya nito. What? I'm sorry, Anya. Okay lang yun, Anito. Saka dire-diretsyong lumabas ng kwarto niya. Pikon ka rin pala. Naiiling na wika niya nang mawala na si Mark sa paningin niya. Tiniis niya na hindi lumabas ng kwarto niya. Pinuntahan din siya ni Daniela roon upang yayaing mag-swimming ngunit tumanggi siya. Maya-maya lang ay sinilip niya ang mga ito sa bintana. Kung makapulupot si Danita kay Mark ay daig pa ang ahas. Pinagmasdan niya ang swimsuit na suot nito. Napakadiring yon. Pagkatapos ay napatingin siya sa sleeveless blouse at cycling shorts na suot niya. Hindi alam ni Mark kung paano ititikom ang kanyang bibig nang makita niya si Andy na suot ang two-piece yellow bikini nito. Para itong diyosa na bumaba mula sa langit. Hindi niya akalaing ganun kaganda ang katawang itinatago nito sa malalaking t-shirt at lumang pantalon. Kuya, ang laway mo tumutulo na. Pambubos ka ni Jim sa kanya. Tigilan mo nga ako, Jim. Baka kutusan kita riyan. Pabulong na banta niya rito. Wow, ang sexy mo naman, Andy. Puri ni Daniela rito. Di ba, Kuya Mark? Baling nito sa kanya. Pare ay pinasadahan niya ng tingin si Andy. Pwede na. Sagot niya. Pagkatapos ay binaling niya sa iba ang kanyang paningin. Langoy na tayo, Andy. Nakangiting yaya ni Jim dito. Pagkatapos ay itinulak nito si Andy sa pool. Gusto na niyang pitsirahan ang kanyang kapatid. Ang akala niya ay masasaktan si Andy ngunit tinawanan lang nito ang pagbagsak nito sa tubig. Itinulak din ni Daniela si Jim sa pool. Siya naman ay nanatili lamang sa gilid at pinanood ang mga ito. Naglaro ng volleyball sina Andy at Daniela. Naengganyo ring sumali si Jim. Si Danita naman ay hindi raw marunong kaya tahimik na nanood na lamang ito. Magmerienda muna tayo, maya-maya ay yaya ni Jim. Sumunod naman sila rito sa kusina. Nakita niyang kinuha ni Andy ang sarong nito na ipinatong sa isang bahagi ng pool area. Hindi na naman niya may alis ang tingin dito. Marco, ani Danita, binibigyan na pala siya nito ng kakanin. Hindi agad niya iyon napansin dahil sa pagtitig kay Andy. Salamat. Pagkatapos nilang magmerienda, ay nagkanya-kanya na silang pulasan. Ang magnobyong sina Jim at Daniela ay nagpahinga muna. Si Danita ay ganoon din. Si Andy naman ay bumalik sa pool area bitbit ang isang beer in can.
Magdidilim na at ang ilaw na lamang sa mga lamppost sa paligid ng pool area ang nagbibigay liwanag doon. Ngunit kahit ganoon ang kulay ng kalangitan ay hindi pa rin matatawaran ang kagandahan ni Andy. Kahit yata ilang libong taon niya itong titigan ay hindi siya magsasawa. Nang makaupo na ito sa gilid ng pool ay nilapitan niya ito. Hindi ka ba magpapahinga tulad nila? Tanong niya rito. Hindi na, mas okay na ako rito. Mamaya na ako akit sa kwarto ko. Sagot nito na sa tubig ng pool nakatingin. Mukhang magandang estado niyo ni Danita. Nakangiting sabi nito. Ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong niya rito. I just found out that she was your true love. Saan mo naman nakuha yan? Tanong niya rito. Ang sabi mo sa akin, ang Reyes na pangalan ng bake shop mo ay kombinasyon ng pangalan mo at ng babaeng mahal mo. Ang sabi ni Daniela, Rhea Danita raw ang tunay na pangalan ni Danita. So I guess doon mo nakuha yun. Walang emosyong wika nito. Napangiti siya. Kung ano-ano iniisip mo. Sandali, kukuha rin ako ng beer dahil mukhang may mahaba tayong pagkukwentuhan. Anya, saka tumayo at pumunta sa kusina. Pagbalik niya ay nakalublob na ang mga paa nito sa tubig ng pool. So, tama ako? Anito, saka tumingin sa kanya. Umupo siya sa tabi nito at saka nagbukas ng isang lata ng beer. Mali ka. Nakangiting wika niya habang nakatingin sa kalawakan. Hindi si Danita ang babaeng mahal ko. Kung ganun, sino? Why are you eager to know? Malapit ko nang isipin na may gusto ka sa akin. Biro niya rito. Hindi ito sabagot. Sino nga kasi? Kapag kuwan ay pangungulit nito. Sinasabi ko na sa'yo, Andy, hindi mo gustong malaman kung sino. I want to know. Bakit? Basta, gusto kong malaman. Mariing wika nito. It doesn't matter. It matters to me. Anito na tila ikinatigil ng pag-inog ng mundo niya. Gusto ko makilala ang babaeng gusto mo para malaman ko kung ano ang mayroon siya na wala ako. Anito na hindi sa kanya nakatingin, kundi sa mga paa nitong nakababad sa pool. Maya-maya ay tinunggan nito ang beer na hawak nito. Parang hindi siya makahinga sa sinabi nito. Kung hindi siya nagkakamali, inamin nito na may gusto ito sa kanya. Is that your way of confessing your feelings? Saludo ako sa katapangan mo, Andy. Daig mo pa ako. Nagtatakang tinignan siya nito. I've been in love with this girl for several years and I can't even say it to her face. Simula niya. Nakita niya ang pagguhit ng sakit sa mukha nito. Ang akala siguro nito ay ibang babae na naman ang tinutukoy niya. Pero ikaw, hindi man tuwiran, halos isigaw mo sa mukha ko na mahal mo ako. Maniniwala ba ako o lasing ka lang? Hindi nakakalasing ang 2 lata ng beer. Nakasimangot na sagot nito. Kung ganun, kung ano man ang sasabihin ko sa'yo ngayon ay matatandaan mo kinabukasan? Oo naman. Huminga muna siya ng malalim. Una sa lahat, ang pangalan ng bakery ay mula sa pangalan ko at sa pangalan. Sinadya niyang bitinin ang sasabihin. Sasabihin mo ba o hindi? Mataray na tanong nito sa kanya. Nakikita niya sa mga mata nito na nais na siyang saktan nito. Sa pangalan mo, Andrea. Nakangiting wika niya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang pagkabigla sa mga mata nito. Manhid ka nga eh. Hindi ko nga alam kung bakit hindi mo nahalatang lagpas 5 taon na akong may pagtingin sa'yo. Napapailing na wika niya. Huwag ka nga magsinungaling, pinapaasa mo lang ako, Anito. Hindi ako nagsisinungaling, mahal kita, Andy. Hindi ko lang maamin yun dahil nahihiya ako. Prinsesa ka ng boss ko at ako, alipin mo lang, mapait na wika niya. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo, Anito na hindi makatingin sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito.
Masampal man siya nito ay bahala na, ngunit hindi niya pagsisisihan ang gagawin niya rito. Hindi makapaniwala si Andy sa narinig niya. Parang nananaginip lang siya. Mahal siya ni Mark noon pa? Nagulat siya nang bigla na lamang nitong hawakan ang magkabilang pisngi niya. Any moment now, lalapat na ang mga labi nito sa mga labi niya. Hindi siya umiwas. Matagal na niyang gustong matikman ang halik nito. Nang maramdaman niya ang paglapat ng mga labi nito sa mga labi niya, para siyang hihimatayin. Dapat ang malasahan niya ay ang pait ng beer na iniinom nila. Ngunit bakit tila napakatamis ng mga labi nito? He kissed her so tenderly and it made her feel weak. Mabuti na lamang at nakaupo sila. Kung hindi ay babagsak siya. Mahal kita, Andy. Madamdaming wika nito pagkatapos siyang halikan nito. Hindi siya sumagot. Sa halip ay inilapit uli niya ang mga labi niya sa mga labi nito. Gusto niyang patunayan na hindi siya nananaginip lang. Hindi siya binigo nito. Sa halip ay hinalikan pa siya nito sa mas nakahihibang na paraan. Humihingal sila nang matapos ang halik. Nananaginip lang ba ako? Wala sa sariling tanong niya rito. Ngumiti ito at hinalikan siya sa noo. No, Andy. It's real. Maging ako ay hindi makapaniwala but it's real. So real that I'm gonna faint. Wag, hindi kita kayang buhatin, she giggled. Ngingiting-ngiting tumayo ito at marahan siyang hinila palayo sa gilid ng pool. Hinapit ng kaliwang braso nito ang kanyang baywang. Pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. I love you. Pabulong na sabi nito sa tapat ng kanyang tenga. Agad namang rumagasa ang kilabot sa buong katawan niya. I love you too. Pagkarinig nito sa sinabi niya ay mabilis siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi. Napapikit siya at ikinawit ang kanyang mga braso sa leeg nito. Mas nakakalasing ang mga labi nito kaysa sa beer na iniinom nila kanina. Ngunit maya-maya lang ay nagulat siya nang bigla na lamang itong tumigil. Nagtatanong ang mga matang tinignan niya ito. Baka makarating tayo sa hindi natin dapat puntahan. Patay ako sa papa mo. Anito, saka siya hinalikan ng magaan sa kanyang mga labi. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Gumanti naman ito ng yakap. Kailan natin sasabihin sa papa mo ang tungkol sa atin? Tanong nito sa kanya. Soon, anya, saka ngumiti. Bakit kailangan mong puntahan si Arthur? Kailangan niya ako ngayon, sagot ni Andrea kay Mark. Kung dragon lamang ito, kanina pa siya nito nabugahan ng apoy. Tinawagan siya ni Arthur dahil kailangan na kailangan daw nito ng makakausap. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Sasama talaga ako. Matigas na sabi nito. Kung ganoon, tara na. Pinagsalikop niya ang mga kamay nila at hinila ito palabas ng bahay. Nagtungo sila sa isang ospital kung saan naroon si Arthur. Ang akala niya ay ito ang may sakit, ngunit nagkamali siya. Isang babae ang nakita nilang nakaratay sa hospital bed habang si Arthur ay nakaupo sa gilid niyon. Hawak ni Arthur ang kamay ng nanghihinang babae. Andy, nakangiting sambit ni Arthur na makita siya nito. Ngunit hindi maikukubli ng ngiting iyon ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito. Andy, si Kyla. Siya yung ex-wife ko na ikinuwento ko sa'yo. Pagpapakilala nito sa kanya sa babae. Kyla, this is Andy. Kaibigan ko siya at ang kasama niya ay si Mark na mukhang ngayon ay nobyo na niya. Nakangiting wika nito habang nakatingin sa magkasalikop ng mga kamay nila ni Mark. Hi Kyla, bati niya sa babae at nilapitan ito. Natutuwa ako at nagkita uli kayo ni Arthur. Saglit pa silang nagkwentuhan hanggang sa nakatulog na si Kyla. Ilang sandali ay niyaya na sila ni Arthur na mag-usap sa labas ng silid. Paano mo siya natagpuan? Tanong agad niya kay Arthur. Nakasalubong ko sa mall ang kapatid niyang si Karina. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari kay Kyla. Nag-usap na rin kami ni Kyla. Malungkot na pagkakwento nito. Anong sabi niya? Umalis siya noon, hindi dahil mayroon siyang iba, kundi dahil ayaw niya makita ko siyang nahihirapan. Ayaw niya makita ko siyang unti-unting mamamatay. Nung umalis siya ay 1 taon na lamang daw ang taning ng doktor sa kanya.
Nakayukong wika nito habang pasimpleng pinupunasan ng mga luhang naglandas sa mga pisngi nito. Anong sakit niya? Tanong niya rito. Leukemia. Pakiramdam ko, ang gago ko. Sa halip na pagdudahan siya, sana pala ay inalam ko muna ang dahilan kung bakit niya gustong makipaghiwalay sa akin. Kung naging mas matalino lang ako noon at hindi ko pinagdudahan ang pag-ibig niya sa akin, hindi sana aabot sa ganito. Hirap na wika nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi pa niya nararanasan ang mabigat na pinagdaraanan nito. Hindi niya alam ang angkop ng mga salita upang kahit papano ay mapagaan ang Hindi napigilan ni Andrea ang sarili na sundan si Mark sa Maynila. Nag-aalala pa rin siya rito. Kung maipapagawa rito ang papa niya, baka hindi agad gumaling si Mark. Siya na mismo ang kakausap sa papa niya na huwag muna itong bigyan ng trabaho. Pagdating niya sa bahay nila ay naramdaman niya kung gaano niya na-miss iyon. Maya-maya lang ay sinalubong na siya ng isa sa mga kasambahay nila. Where's Mark? Tanong agad niya rito. Nasa kwarto po ni Sir Angelico, sagot nito. Okay, thanks. Masayang dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ama. Pagdating niya sa tapat ng pinto ay nakita niyang hindi iyon nakasara ng mabuti. Mula sa kinatatayuan niya ay malinaw niyang naririnig ang pag-uusap ng papa niya at ni Mark. Hindi niya may paliwanag kung bakit bigla na lang siyang na-curious sa pinag-uusapan ng mga ito kaya minabuti niyang hindi muna iparamdam sa mga ito ang presensya niya. Nagulat siya sa kanyang narinig. Hindi pala totoong pilay ang kanang braso ni Mark. Nagpapanggap lang pala ito para magkaroon ito ng pagkakataon na mapalapit sa kanya. At nahulog siya sa bitag nito. Nag-alala siya para dito kaya nag-volunteer pa siya na alagaan ito. Iyon pala ay pinaglalaroan lang siya nito. Ang ikinaiinis niya, kasabwat pala ang papa niya sa scheme na iyon. Kung ganoon, nagkakamabutihan na kayo ni Andy? Tila masayang tanong pa ng papa niya. Parang nais niyang matunaw ng mga sandaling iyon. Mabuting mabuti po, sagot ni Mark. Congratulations, iho. I'm happy for you. Dahil nagawa mo ang kondisyon ko, payag na akong mapasayo ang Rancho Ildefonso. Saka na lang natin pag-usapan yan, sir. Para siyang itinulos sa kanyang ikinatatayuan dahil sa narinig. Kung ganoon, ang lahat ng drama sa pagitan nila ni Mark ay dahil lang sa Rancho Ildefonso. Alam niya na matagal na nitong pinapangarap ang lupaing iyon, kaya hindi malayong gawin nito ang lahat at sunggaban ang oportunidad para lang makuha ito. Hindi na niya nauunawaan ang iba pang pinag-usapan ng mga ito. Ang tumimo lang sa isip niya ay ang panluloko ni Mark sa kanya. Tumulo ang mga luha niya. Nagtiwala siya rito. Ang akala niya ay totoo ang lahat ng ipinakita nito pero magaling lang pala itong umarte. Siya naman itong tanga, paniwalang paniwala. Nang maramdaman niyang palabas na si Mark ng kwarto ng kanyang papa ay hindi naman niyan magawang umalis sa kinatatayuan niya. Ayaw niyang magmukhang kawawa sa harap nito. May pride pa siyang natitira. Ang problema lang, nanghihina siya kaya hindi niya magawang humakbang palayo roon. Andy? Gulat na wika ni Mark nang makita siya. Tinitigan lamang niya ito. What are you doing here? Huminga siya ng malalim. Makikiusap sana ako kay papa na huwag ka na munang pagtrabahuin kasi baka lalong mabali ang buto mo sa braso. Sarkastikong wika niya. Ang kaso, kung ginawa ko pala yon, magmumukha lang akong tanga kasi wala ka naman palang pilay. She tried to remain calm. Kung magpapakatigre siya, ay baka lalo lamang siyang hindi makahinga. Magpapaliwanag ako, ani Mark. Umatras siya ng akmang lalapitan siya nito. Narinig ko ang lahat. Ginamit mo ako para mapasayo ang Rancho Ildefonso. Masaya bang magpanggap na mahal mo ako, Mark? Umiiyak na tanong niya rito. Andy, hayaan mo siyang magpaliwanag. Wika ng kanyang papa. Hindi niya namalayan ang paglabas nito ng silid. Hindi na, papa. Okay na ako. Narinig ko na ang dapat kong marinig. Anya, saka nagmarcha palayo sa mga ito. She felt betrayed. Sobrang bigat ng dibdib niya. Nagtungo siya sa bahay ni Dayan.
Baka naman kulang ang narinig mo. Pakinggan mo muna ang side ni Mark. Payo ni Diane sa kanya pagkatapos niyang ikwento rito ang nangyari. Lalo lamang bibilugin ng lalaki yun ang ulo ko. Tama ng isang beses niya akong sinaktan. Nautunan niya ako hanggang doon na lang yon. Sige, hindi na kita pipilitin makipag-ayos sa kanya. Naintindihan kita. Masama pa ang loob mo. Kapag humupa na ang galit mo, mawawala na rin ang sakit. Saka sa akin magdesisyon kung ano ang gusto mong gawin para sa inyo ni Mark. Saka hinagod ang likod niya. She was thankful she had Diane in her life. Kung wala ito ay baka kung saang lugar na lang siya naglupasay dahil sa sama ng loob. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Andrea kay Mark. Halos isang linggo silang hindi nagkita. Hindi ito pupunta sa bahay nila, bagay na ipinagpapasalamat niya. Inabala naman niya ang kanyang sarili sa pag-asikaso ng Cupid's Heaven. Nagkausap na sila ng papa niya, ngunit hindi na niya inungkat. Dito ang narinig niyang pinag-usapan nito at ni Mark. Napatawad naman niya ito bagaman masama pa rin ang loob niya rito. Alam niyang mahal na mahal siya nito at para sa kabutihan niya ang ginagawa nito. Pero ibang usapan ang nangyari sa pagitan nila ni Mark. Parang hirap na hirap siyang patawarin ito. Mag-usap tayo, Andy. Nagmamakaawa ang hitsura nito. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Please? Sige na, Andy, sabad ni Diane sa kanyang tabi. Pagbigyan mo na siya. Bumuntong hininga siya. Pinagsunod niya si Mark sa opisina niya. Ano pang sasabihin mo? Nakataas ang isang kilay na tanong niya rito. Hindi ko gustong saktan ka. Ginawa ko lang yon dahil ang gusto ko ay mahalin mo rin ako kasi mahal na mahal kita. Nang tumingin siya sa mga mata nito ay muntik na niyang isiping nagsasabi ito ng totoo. Kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Patawarin mo ako, Andy. Magsimula ulit tayo. Ipinapangako ko na hindi na kita sasaktan. Madamdaming wika nito. Hindi ko na kayang maniwala, Mark. Niloko mo na ako at ayoko nang magpaloko ulit sa'yo. Ang mabuti pa, umalis ka na. Nag-aaksaya ka lang ng oras mo. Hindi ako makikinig sa'yo kahit ano pa ang sasabihin mo. Malamig na wika niya, saka umaktong lalabas ng silid. Ngunit bago pa niya mapihit ang seradora ng pinto, ay niyakap siya nito mula sa kanyang likuran. Natigilan siya. Ngayon lang niya napagtantong pinananabikan niya ang yakap nito. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Huminga siya ng malalim. Bakit kahit nasaktan na siya ay hindi pa rin nagbabago ang damdamin niya para rito? Ito pa rin ang nag-iisang lalaki na kinikilala ng kanyang puso. Andy, anito sa garalgal na tinig. Mahal na mahal kita. Maghihintay ako kung kailan mo ako mapapatawad. Anito, saka siya binitawan. Umalis siya sa pagkakaharang sa pinto at hinayaan itong umalis. Para siyang hapong-hapo nang umupo siya sa swivel chair niya. Tahimik siyang umiyak. Ang sakit-sakit ng dibdib niya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang mamamatay. Ang sabi nito ay maghihintay raw ito sa kanya. Ang tanong, maghihilom pa kaya ang puso niya? Hindi niya maikakailang mahal niya si Mark. Ngunit walang patutunguhan ng pagmamahal niyang iyon dito kung masama naman ang loob niya rito at kung hindi buo ang tiwala niya sa pagmamahal nito sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya. 2 years later, nanlalamig si Andy habang nakasakay sa taxi na maghahatid sa kanya sa bahay nila sa Maynila. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pagdating. Sa loob ng 2 taon ay masasabi niyang marami siyang ipinagbago. Marami rin siyang natutuhan sa Amerika. Natuto siyang maging independent at na-realize niya na hindi pala masayang mag-isa. Tiniis niyang manatili roon upang alisin ang mga negatibong damdamin niya. At ngayong nakakasiguro na siya sa kanyang nararamdaman ay nagpasya na siyang umuwi. Sigurado na siya sa itinitubok ng puso niya. Ang ipinagdarasal na lamang niya ay sana ay hindi nagbago ang pag-ibig ni Mark sa kanya.
Ginugol niya ang panahon niya sa Amerika sa pamamagitan ng pagkuha ng short courses sa culinary arts at baking. Marami siyang naimbento na bagong resipe na idadagdag niya sa menu ng Cupid's Haven. Habang wala siya sa bansa, si Jane ang naging katuwang ni Diane sa pagmamanage ng restaurant nila. Nakakaisang taon pa lamang siya sa States nang magdesisyon sila ni Diane na magtayo ng bagong branch sa Makati. Hindi pa niya nakikita ng personal ang branch na iyon. Pagdating niya sa bahay nila ay dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Andy? Hindi makapaniwalang sambit ng kuya Anyeli niya. Andy, ikaw nga! Anito, saka mabilis na tinawag ang kanyang ama. Hindi ka pala nagsabing uuwi ka. Tila nagtatampong wika ng papa niya sa kanya nang makita siya nito. Umupo ito sa sofa at tinabihan siya. Paano magiging surprise ang pag-uwi ko kung sasabihin ko sa inyo na darating ako? Natatawang wika niya rito. Ang laki na ni Charm. Anya, na ang tinutukoy ay ang anak ng kanyang panganay na kapatid. Bago mananghalian ay dumating ang kuya Ansel niya at si Zam, habang akay ng mga ito ang mahigit isang taong gulang na kambal ng mga ito. Hazel, Zamiel, say Tita Andy. Malambing na utos niya sa dalawang bata. Diane, halos sabay na wika ng kambal. Tumawa siya, ang dami na pala niyang na-miss. Maya-maya lamang ay dumating na ang kuya Anthony niya at si Gary. Karga ng huli ang bibi ng mga ito. Andy, meet your inaanak, Gabrielle Antonia. May utang ka sa kanya. Wala kang regalo nung binyag niya. Anang kuya Anthony niya na tuwang-tuwa nang makita siya. Papa, puros babae nga po niyo. Nakangiting baling niya rito. Tumawa ito. Oo nga eh. Maging ang pinagbubuntis ni Nikki ay babae rin. Masayang masaya ang buong pamilya niya. Ang mga kapatid niya ay kontentong-kontento na sa buhay. 5 buwan mula ngayon ay ikakasal na rin ang kuya Andrea niya sa nobya nitong si Jane. Samantalang siya ay zero pa rin ang love life. Sabay-sabay silang nagtuko sa mesa at doon ipinagpatuloy ang kwentuhan. Walang humpay ang pagtatanong ng mga ito sa naging buhay niya sa Amerika. Malugod naman siyang nagkwento sa mga ito. Bigla kang umuwi, ibig sabihin ba niyan ay may babalikan ka na ring noon siya may pag-ibig? Tanong ni Nikki sa kanya. Natigilan siya, gusto niyang sumagot ng oo. Pero si Mark, siya pa rin kaya ang tinitibok ng puso nito? Mula nang umalis siya ay iniwasan niyang makibalita tungkol dito. Umuwi ako dahil sa bagong branch na itatayo namin sa The Fort. Nakangiting wika niya, saka tumingin kay Jane. Totoo naman iyon. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagbabalik ay dahil itatayo na ang pangatlong branch nila sa loob ng isang mall sa The Fort. Oo, napag-usapan na namin ni na Dayan ang tungkol doon. Segunda ni Jane. Yun lang ba talaga? Pang showbiz na ba ang sagot ni Andy? Ako lang ang celebrity rito. Pambubus ka ng Kuya Andrew niya sa kanya. Hindi ko alam kung ano pang nararamdaman ko kay Mark. Bastang alam ko, napatawad ko na siya. Partly true. Hayon na naman kasi ang pride niya. Kung sakali ay ayaw niyang mapahiya, baka i-broadcast niyang umuwi siya para kay Mark, pagkatapos ay hindi na pala siya ang gusto nito. Kung ganun, sumama ka na sa amin sa Hacienda Carmela. Uwi ka ng Kuya Ansel niya. Saglit na pinag-isipan niya ang sinabi nito, ngunit sa kakapilit nito ay napahinuhod na rin siya nito. Pagdating ni Andrea sa hacienda ay sinalubong sila ng ina ni Mark. Nagulat pa ito na makita siya nito. Kumusta ka na iha? Ang tagal mong hindi nagpakita. Namiss ka naming lahat. Uwi ka nito sa kanya. Nginitian niya ito. Nag-aral po kasi ako sa Amerika. Pagdadahilan niya. Naku, bihadong matutuwa si Mark kapag nalaman niyang naririto ka sa hacienda. Excited na wika nito. Hindi na siya nagkomento dahil biglang naumid ang kanyang dila pagkabanggit nito sa pangalan ni Mark. Sige ho, dadalawin ko na lang ho siya isa sa mga araw na ito. Aniya rito. Naku iha, sa Rancho Ildefonso na nakatira si Mark. Magpahatid ka na lang kay Manong Jaime kung humanga si Andrea sa Rancho Ildefonso. Hindi niya akalain na parang paraiso ang rancho na iyon. Prominente ang berde sa lugar na iyon.
Ang natatanaw niyang ranch house ay parang hindi matatawag na bahay kundi palasyo. Kay Mark ang lahat ng ito? Humahangang tanong niya sa Kuya Ansel niya. Nang makaipon siya ng sapat na lakas ng loob ay nagpahatid siya rito papunta roon. Tama ka. Nang nasa harap na sila ng ranch house ay iniwan na siya ng kuya niya. Kapag uuwi na siya ay magpapahatid na lamang daw siya kay Mark sa Hacienda Carmela. Naunawaan naman niya ito dahil may asawa at mga anak na naghihintay rito. Umakyat siya sa hagdan patungo sa front door. Bukas ang pinto kaya pumasok na siya. Hindi niya mawari ang kabog ng kanyang dibdib. Natatakot, kinakabahan at na-excite siya. Malapit na yata siyang mabaliw sa sari-saring emosyong pumupuno sa puso niya. Natanaw niya ang isang lalaki na nakaupo patalikod sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Si Mark iyon. Hindi nito naramdaman ang presensya niya. Likod pa lang nito ang nakita niya pero parang sinipa ng kabayo ang dibdib niya sa lakas ng kabog niyon. Akmang lalapitan na niya ito ng isang batang lalaki na mukhang mag-iisang taong gulang pa lamang ang lumapit dito. Hindi pa ito gaanong marunong maglakad, dahan-dahan itong lumapit sa nakatalikod na si Mark. Papa, nangiyak-ngiyak na wika ng bata kay Mark. Para siyang na-estatwa. May asawa na si Mark? Paano na siya? Ano pa ang silbi ng pagpunta niya roon? Maya-maya ay isang babae ang lumapit sa mag-ama. Kilala niya rin ang babaeng ito, si Danita. Jimwell! Tila naiirit ang tawag nito sa bata. Danita, huwag mong sigawan si Jimwell. Sita ni Mark dito. Agad na umamo ang ekspresyon sa mukha ni Danita. Hindi siya makakilos sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay sinaksak siya ng paulit-ulit sa kanyang nasaksihan. Dapat hindi na lang siya nagpunta roon. Nang sa wakas ay nagawa niyang tumalikod, biglang may tumawag sa kanya. Tinig iyon ni Mark. Napapikit siya. Kahit kailan ay hindi niya makalimutan ang baritonong tinig nito. Hindi nagbago ang tinig nito. Pero marahil ang damdamin nito para sa kanya ay nagbago na. Humarap siya rito. Kumusta ka na? Tanong nito paglapit nito sa kanya. Mabuti naman, ikaw. Mukhang masayang-masaya ka ah. Nakangiting wika niya rito. Pinasigla niya ang kanyang tinig kahit ang totoo ay parang pinapatay ang puso niya. Hindi siya magaling na artista at ayaw niya maglupasay doon ngayon. Oo naman, masaya talaga ako. Nakangiting wika nito. Nais niyang maiyak na makita ang ngiti nito. Sobra-sobra na pala ang pananabik niya rito. Nais niyang pumaloob sa mga bisig nito ngunit paano niya gagawin iyon? I'm happy for you. Anya rito saka tumalikod. Napadaan lang ako. Babalik na ako sa Hacienda Carmela. Bigla kasing sumakit ang ulo ko. Magkwentuhan tayo kapag nagkita ulit tayo. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Mabilis pa sa 4 na nagmarcha siya palabas ng rancho nito. Mabuti na lang at hindi siya sinundan nito. Tinawagan niya ang Kuya Ansel niya. Alam niyang hindi pa ito gaanong nakakalayo roon kaya mabilis na mababalikan siya nito roon. Nagpasalamat siya dahil hinayaan lang siya ng kuya niya sa pananahimik niya hanggang sa makabalik sila sa Hacienda Carmela. Base sa ekspresyon ng mukha niya, marahil ay naramdaman nito na hindi siya magsasalita kahit anong pangungulit nito sa kanya. Pagdating nila sa bahay ay dali-dali siyang umakyat sa hagdan. Anumang sandali kasi ay tutulo na ang mga luha niya. Anong nangyari sa iyo, Andy? Nag-aalalang tanong ni Zam sa kanya nang makasalubong niya ito. May pamilya na pala si Mark, anya. Saka pinunasan ang butil ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng mga iyon. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Nagmukha tuloy akong tanga sa harap ng kumag na yon at asawa niya. Sumbat niya rito. Kumunot ang noo nito. Tila naguluhan ito sa sinabi niya. I'm sorry, Andy. Mabuti pa siguro ay magpahinga ka na muna. Pagpasok niya sa kwarto niya ay pinilit niyang matulog. Dahil na rin siguro sa pagod kaya madali siyang nakatulog. Ngunit bago siya tuluyang igupuan ng kanyang antok ay naipagdasal pa niya na sana ay panaginip lang ang lahat. Sana sa pagising niya ay maaari na niyang mahalin si Mark. Nagising si Andrea dahil sa malamig na simoy ng hangin. Bumukas pala ang bintana ng kwarto niya. Ngunit hindi lang iyon ang napansin niya. May nagliliparang petals sa loob ng kwarto niya. Sinundan niya ang pinagmulan ng mga petals na nagkalat sa sahig hanggang sa humantong siya sa labas ng bahay. Sa hangganan ng mga petals ay may maliit
na entablado na natututukan ng spotlight. Tanging yun lamang ang ilaw sa bakuran. Sa gitna niyon ay nakatayo si Mark. Kumabog agad ang kanyang dibdib. Anong ibig sabihin yun? Bakit naroon ito ng ganoong oras? Nang sugapan niya ang relo niya ay mag-aalas 12 na ng hating gabi. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Pag-awit nito habang nakatitig sa kanya. Unti-unting tumulo ang mga luha niya. Totoo bang lahat ng nangyayari ngayon? Pasimpleng kinurot niya ang kanyang sarili. It hurts. Ibig sabihin ay hindi siya nananaginip. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I will love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. Pagkatapos nitong kumanta ay nilapitan siya nito at saka niyakap ng mahigpit. Kumalas siya rito. Anong ibig sabihin nito? Mag-explain ka. Bilisan mo. Demanding ng wika niya rito habang walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Ang akala mo ay may pamilya na ako, no? Tanong nito habang buong pagmamahal na tiningnan siya nito. Ano pa nga ba? Nakita ko kayo ni Danita. May anak na kayo. Nakalabing wika niya. Una sa lahat, hindi ko asawa si Danita. At pangalawa, hindi ko anak si Jimel. Paliwanag nito. Nagdududang tinignan niya ito. Bakit papang tawag niya sa'yo? Anak ni Jim at Daniela si Jimel at dahil medyo nahuli na ng pagpapakasal ng dalawa, ngayon lang sila nag-honeymoon. Nasa Singapore sila. Naiwan sa akin si Jimel. Ipinapasundo si Jimel kay Danita kanina kaya nandoon siya. Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. O kasi, masyado kang nagpapadala sa emosyon mo. Hindi mo man lang hiningi ang paliwanag ko bago ka mag-presume na kung ano-ano. Dapat ko bang paniwalaan ang mga sinasabi mo? Nakaingos sa sabi niya rito pero ang totoo ay naniniwala siya rito. Kahit siguro hindi totoo ang sinasabi nito ay maniniwala pa rin siya. Ngayon niya napagtanto kung gaano siya nangulila rito. She wanted to be with him. Oo, nung sinabi ko sa'yo na maghihintay ako, totoo yun. Wala naman ako ibang minahal mula pa noong una, kundi ikaw lang. Lahat ng sinabi ko sa'yo, bago mo ako iniwan ay totoo. Hindi ko kayang magmahal ng iba, Andy. Kaya kahit gaano ka pa katagal mawala, maghihintay pa rin ako. Kahit gawin mo pang 10 taon o 10 dekada o kahit pa walang kasiguraduhan, maghihintay pa rin ako. Ganon kita kamahal, Andy. Madamdaming wika nito. Walang pagsidlan ang kaligayahan sa kanyang dibdib dahil sa mga sinabi nito. Ngunit maya-maya ay bahagya siyang sumimangot. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo agad sinabi sa akin yan? Kanina noong naroroon pa ako sa rancho mo. Ngumisi ito, saka nagkamot sa batok. Gusto ko lang makita kung anong magiging reaksyon mo. Pero may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kaya ka ba naririto ay dahil sa akin? Maso yung tanong nito. He cupped her face. Wala siyang choice kundi makipagtitigan sa magagandang mata nito. Ano sa tingin mo? Ay naku Mark, mahal na mahal pa rin kita. Anya at niyakap ito ng mahigpit. At miss na rin kita. Same here, sweetheart. Ang akala ko ay hindi na darating ang panahong ito. Ang akala ko, habang buhay na lang ako maghihintay sa'yo. Nabili ko ng Rancho Ildefonso. Doon ko itinayo ang palasyo nating dalawa. Prinsesa ko. Binili mo ang Rancho Ildefonso? Gulat na tanong niya rito. Hindi ka pala talaga naniwala sa akin nang sabihin ko sa'yo na hindi ko yun hiningi sa papa mo upang maging kabayaran sa nais niya. Binili ko ang Rancho Ildefonso dahil iyon ang napag-usapan namin. Ayaw sanang ibenta ng papa mo yun sa akin dahil napakaganda raw ng potential niyon sa negosyo pero nang aminin ko sa kanya na may gusto ako sa'yo, binigyan niya ako ng kondisyon. Kapag nagawa ko yon, saka lang niya ibibenta sa akin ang rancho. Doon ko kasi gustong itayo ang magiging bahay natin kung sakaling magtatagumpay akong paibigin ka. At kaya ko lang naman tinanggap ang alok ng papa mo ay dahil mahal na kita noon pa. Anito na punong-puno ng sinseridad.
Sino siya para hindi maniwala? Sorry kung pinatagal ko pa bago ako nakinig sa'yo. Masyado kasing mataas ang pride ko at masyadong matigas ang ulo ko. Hindi pa ako ganun ka-mature para tanggapin at unawain ang mga ginawa ninyo ni Papa. Pakiramdam ko kasi noon ay pinagkaisahan niyo ako. Pakiramdam ko ay pinaglaruan mo lang ang damdamin ko. I'm sorry, aniya rito. Saka isiniksik ang kanyang muka sa dibdib nito. Hindi mo kailangan mag-sorry, Andy. Kasalanan ko yon. Hindi na dapat ako gumawa ng kung ano-anong eksena para mapaibig ka. Dapat ay nagtapat na lang ako sa'yo. Pasensya na ha. Torpe ako eh. Pag-amin pa nito. Natawa siya. Ang gwapo-gwapo mo. Torpe ka. Tudyo niya rito. Huwag mo akong bulahin, baka maniwala ako. Anito, saka siya hinalikan ng magaan sa kanyang mga labi. Oh, how she had missed his tender and sweet kisses. At tulad noong unang beses siyang halikan nito, parang gusto niyang himatayin. Ikinawit niya ang mga braso niya sa mga balikat nito at siya na ang kusang humalik dito. Hinalikan din siya nito ng buong pananabik. Parang ayaw na niyang matapos ang mga sandaling iyon. Sandali lang, kapag kuwan ay sabi nito, bahagi itong kumalas sa kanya. Mula sa bulsa nito ay nilabas nito ang isang pulang kahita. 2 taon akong naghintay. Siguro naman ay sapat na yon para sa kasabihang sa hinaba-haba ng prosesyon. Sa simbahan din ang tuloy. Nakangiting wika nito sa kalumuhod sa harap niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya, lalo na nang buksan nito ang kahita at nalantad sa kanya ang isang napakagandang singsing. Andrea Duavit, will you marry me? Kapag tumayo ka riyan, baka oo pa ang isagot ko. Ayaw ko nang may lumuluhod sa harap ko. Nakangiting wika niya. Nagsusungit siya pero hindi niya magawang sumimangot. Mabilis na tumayo ito. Bumalik ako para sa'yo. Kaya hindi mo na ako kailangan tanungin. Kung hindi ka nga nag-propose ngayon, baka inunahan pa kita. Masayang-masayang isinuot nito sa daliri niya ang singsing. I love you, Andy. Anito, saka hinalikan uli siya sa kanyang labi. I love you too, Mark. Sabi niya pagkatapos nila magsalo sa napakasarap na halik. Pagkasabi niya yon ay nagliwanag ang buong hasyenda. Congratulations! Sabay-sabay na wika ng papa niya at ng mga kapatid niya. Maging ang mga magulang ni Mark ay naroon din. Plinano ninyo ang lahat ng ito? Hindi makapiniwalang tanong niya sa mga ito. Sabay-sabay na, yes, ang itinugon ng mga ito. Habang natutulog ka ay nagplano kaming lahat. Ang galing namin, no? Pagmamalaki rin ni Mark sa kanya. Believe na talaga ako sa'yo, nakangiting sabi niya rito. Pagkatapos ay niyakap ito. Salamat sa inyong lahat. Tinulungan niyo kaming maisakatuparan ang love story namin. Maligayang sabi niya sa pamilya niya. Walang anuman, Cupid. Ikaw rin naman ang tumulong sa amin upang maisakatuparan ang mga love story namin, sabi ni Lizette. Mula sa gabing iyon, hindi na muling luluha at mag-iisa si Cupida. Hindi niya akalaing magiging kasinsaya siya ng mga taong pinana niya ang mga damdamin. Nakangiting hinalikan ni Mark ang kanyang noo. Ay, ang pogi talaga ng Prince Charming niya. Ang swerte talaga niya. Salamat Lord, may Mark na uli sa buhay ko. Mahinang usal niya. Congratulations! Bati ni Angelico sa kanyang bunsong anak at nag-iisang lalaking hindi man niya kadugo ay pinagkatiwalaan niya ng lubos. Sa totoo lang, pwede na siyang mamatay ng mga sandaling iyon dahil maligaya na ang buong pamilya niya, ngunit hindi yata niya kayang iwan ang mga ito. Gusto pa niyang mabuhay ng matagal para makasama ang mga anak niya at maalagaan ang mga apo niya. Salamat Papa, masayang-masayang wika ni Andy sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa Batangas natitira ang bunso niya. Pihadong malulungkot siya. Ilalayo ka na sa akin ni Mark. Kunwari ay nagtatampong wika niya rito nang kumalas siya rito. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Papa, hindi niya ako ilalayo sa'yo. Madalas ka pa rin naming dadalawin. Maybe once a week, pupuntahan ka namin. Huwag ka nang malungkot. Please, paglalambing nito. Oo na, araw mo to eh. Hindi na magdadrama ang papa mo. Biro niya rito. Sir Angelico, salamat po. Nakangiting wika ni Mark. Ano ka ba Mark? Papa na rin ang itawag mo sa akin. Hindi na ikaw ang ever loyal assistant ko. Son-in-law na kita ngayon. Anya rito. Nakangiting tumango ito. Panatag siya na ito ang naging asawa ni Andy. Alam niya kung gaano kamahal ni Mark ang bunso niya
at alam niyang hindi rin nito pababayaan si Andy. Huwag mong paiyakin ang bunso ko, Marco. Maya-maya ay banta niya rito. Tumawa ito, saka inakbayan si Andy. Oo naman po, ako lang naman ang laging pinapaiyak niyan eh. Hey, that's not true, reklamo ni Andy. Tawang-tawa siya habang pinapanood ang mga ito. Pinagmasdan din niya ang iba pa niyang mga anak kasama ang kanya-kanyang pamilya ng mga ito. Wala na siyang mahihiling pa. Siya na yata ang pinakamasayang ama sa balat ng lupa. Napangiti siya nang mapagmasdan ang mga apo niya. Sino kaya sa mga ito ang susunod na magiging kupida? Lalo siyang napangiti sa isiping iyon. Wakas.